makasama, no, makisamahan, or masayang kasama. Or if somebody or someone nakakakilala sa iyo, they cannot consider you as a person na may kindness. Ang kindness ay tinuro sa atin simula pa lamang nang tayo ay mga bata hanggang sa panahon ito, patuloy na tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay maging mabait. So, napakahalaga na ito ay ating bigyang pansin sa buhay natin bilang mga mananampalataya because ang kindness ay merong malaking impact sa buhay ng ibang tao. So, can you consider yourself as a kind person? Or maaaring sabihin mo na marami kang mga katangian, ikaw ay matulungin, ikaw ay masipag, ikaw ay maasikaso, but iyong kindness ay isa sa katangian na wala sa iyo. So kindness is very important. Character ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Ang kindness ay isa sa gift ng Holy Spirit. Kung titingnan po natin sa Galatians chapter 5, sa ating mga Bible, Galatians 5 verse 22, ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yung goodness and gentleness is the expression of kindness. Because hindi ka pwedeng mabuti kung ikaw ay hindi kind. Hindi ka rin pwedeng maging gentle kung hindi ka kind person. So the Lord wants every one of us, by the power of the Holy Spirit, by the indwelling of the Holy Spirit, na tayo ay maging kind person. Yan din po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians 4, verse 32. In verse 31, sabi ni Apostle Paul, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sapagkat kung meron tayong bitterness, meron tayong sama ng loob, meron tayong kapahuatan, may galit sa ating puso, mahihirapan tayong maging kind. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, tanggalin natin ito. Kaya sa verse 32, ang sabi niya, and be ye kind one to another. Tayo ay maging mabait sa isa't isa. Tender-hearted, malambot ang ating mga puso, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you, because ang Diyos Himself ay naging mabait sa bawat isa sa atin. So, napakahalagang i-consider natin ito. Ng isang taong kind is a person na makikita nating angat sa napakaraming tao. Because a person na kind, maaaring hindi siya talkative, maaaring hindi siya lagi nagsasalita, but a person who is kind is a person na makikita nating thoughtful. Notice this, mga kapatid, ang isang taong may kindness, sa kanyang buhay, sa kanyang kalooban, ito ay built-in na ng idea, siya ay laging sensitive sa pangangailangan ng ibang tao, especially kung sila ay nangangailangan ng kindness. So kindness is very important na character ng mga mananampalataya. Kailangan natin itong ipakita sa napakaraming tao. In Colossians chapter 3, verse 12, ang sabi rin po dito ni Apostle Paul, Colossians 3, verse 12, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. So ito ay dapat ipakita natin bilang mga Kristiyano. Ang kindness is not just a trait na siyang sinasabi natin sa ating sarili. Ang kindness ay napakahalagang nakikita sa ating mga buhay, nakikita sa ating mga akto, at nakikita sa klase ng ating mga ginagawa. So, ang kindness, ito ay fruit of the Spirit, at ito ay nahahayag sa buhay natin if we allow the Holy Spirit na maging malaya na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, in Galatians 5:22, ito po ay fruit of the Spirit, kindness. So, it is very important sa iyong buhay bilang isang Kristiyano na payagan mo ang Holy Spirit na siyang kumilos sa iyo because the Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng capacity na umakto or tumugon ng may kabaitan or kabutihan sa isang tao. Kumbaga, ang Holy Spirit ay hindi lang nagbigay sa atin ng gift ng kindness, ang Holy Spirit din ang nag-empower sa atin
upang ito ay ating maipakita sa ating mga buhay. Kindness is a gift of God sa lahat ng mga mananampalataya through the presence and through the power of the Holy Spirit. That's why kindness, kabaitan, ay isa sa dapat natural na katangian ng mga tunay na anak ng Diyos. Again, kindness, it is our responsibility bilang mga anak ng Diyos na maging kind sa bawat tao, na maging kind sa mga tao kahit hindi sila kind sa atin. So, napakahalaga na ito ay consider po natin because kindness, I believe, is Christ-likeness. Kung meron tayong pipiliin na katangian sa ating buhay, naniniwala akong ang isa sa pinakamataas dapat sa listahan, yun ho ay ang kabaitan. Because ang kabaitan, ang kindness, ay katangian ng ating Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is good. The Lord Jesus Christ is kind. Amen? Do you believe in that? Na ang Panginoon Jesucristo natin ay mabait na Panginoon, is a very kind Lord, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. So napakahalaga, can you consider yourself as a kind person? Lalo na kung ikaw ay nabubuhay sa sitwasyon or kalagayan or ikaw ay nakakasama sa mga tao na kung saan hindi maayos ang trato sa iyo, hindi maganda ang pakikitungo sa iyo, hindi maayos ang sinasabi sa iyo. Kumbaga mga kapatid, natututunan pa rin ba natin umakto or tumugon ng may kabaitan? Or ang nagiging natural response natin ay gumanti. Ang natural response natin, magalit. Ang natural response natin, magtanim ng sama ng loob. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, let all bitterness and wrath and anger and clamor be put away from you with all malice. Napakahalaga na maalis sa buhay natin, maalis sa puso natin yung ugat ng sama ng loob, yung ugat ng kapootan, yung ugat ng galit. Sapagkat pag yun ay pinayagan natin na mag-ugat sa ating mga buhay, mahihirapan tayo na tumugon at mahihirapan tayo na umakto ng may kindness sa mga tao na nakakasalamuhan natin sa buhay natin, sino man sila or ano man yung ginagawa nilang response or action sa ating buhay. So, napakahalaga, consider this message because kindness, again, is very Christ-likeness. It is the natural trait of the child of God. So, kamusta tayo? Kamusta kapag rinato ka na ng hindi maganda? Kamusta kapag rinato ka na na pwedeng ma-disappoint ka? Kamusta kapag rinato ka na dun sa mga kalagayan na hindi mo gusto, hindi mo nais? Ano ho ang ating nagiging response? Ano ho ang nagiging acto natin? Again, kindness is a built-in character. Ito ho ay napakahalaga na meron ng bawat mga anak ng Diyos. So kindness ay isa sa buhay na ating maipapakita kung papayagan natin kumilos ang banal na Espiritu Santo, ang Holy Spirit sa kanyang kapangyarihan. And I believe, pag pinag-usapan ng kindness, mga kapatid, isa ho ito sa expression ng Diyos sa buhay natin. So paano natin makikita ang kindness sa usapin ng kapahayagan ng Diyos? Una, makikita natin sa salvation, sa kaligtasan. We are not saved because of our good works. We are not saved because of our religion. Tayo ay naligtas because of the goodness, because of the kindness of God. Amen? Sino ba sa atin dito ang makapagsasabi na kaya siya ligtas? Kaya siya hindi mapupunta sa impyerno? Dahil siya ay mabuting tao? Dahil siya ay may relihiyon? Dahil siya ay gumagawa ng maraming mga bagay ng kabutihan? None. Because ang salvation is a gift of God. Amen? Salvation is by the grace of God in Ephesians 2:8-9. It is by the grace of God. It is unmerited favor of God. So yung salvation ay ibinigay ng Diyos by His pure kindness. Dahil po yan sa dalisay na kabaitan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sa punto na tayo ay makasalanan, sa panahon na tayo ay masasabi ho nating lihis ang ating buhay at malayo ang ating buhay sa Diyos, inabot pa rin niya tayo. Amen? Bumaba siya dito sa lupa, inalay ang kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo at pinagbayaran lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future. Yan yung ginawa ng Diyos. Not because you are good, not because you have a religion, not because you are obedient, but because of the grace and the kindness of God sa iyong buhay, kaya ka nagkaroon ng kaligtasan. Sabi nga in Titus chapter 3, verse 4-6, Titus chapter 3, ang sabi ho dito ni Apostle Paul, verse 4 and 6, but after the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us
by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which is shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Amen? So when we accepted Christ as our Lord and personal Savior, dun sa puntong yon, na-experience natin sa ating mga buhay ang kindness at ang pag-ibig ng ating Diyos dahil ho sa ating Panginoong Kristo. And I believe also sa pagpardon sa ating mga kasalanan. We experience the kindness of God dahil pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. In Romans chapter 2 verse 4, ang sabi ho dito, "Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance?" Bakit natin minsan hinahamak yung kabaitan, ng kabutihan at pagtsatsaga ng Diyos sa atin? Hindi ba natin alam na yung kabutihan, yung kindness ng Diyos ang naging dahilan kung bakit tayo ay nagsisi? Some of the people will say na kung ang Diyos ay mabait, kung ang Diyos ay pinapakita niyang mabait siya sa isang tao, then ang tao ay magkakaroon ng motivation na magkasala. That is not true. Ang kindness ng Diyos ay hindi lisensya o nagmamotivate sa atin na magkasala, ng magkasala, ng magkasala, ng magkasala. Ang kindness ng Diyos ang maghahatid sa ating buhay na magsisi sa ating mga kasalanan at mabago ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. So kindness of God. Kindness, listen, kindness is not weak. Kindness is strong. Ang kabaitan ay hindi kahinaan. Sometimes nakikita natin ang kabaitan ay parang ikaw ay laging maging parang si teddy bear, na ikaw ay maging malambot. Ang kindness ay hindi pagiging mahina or malambot. Ang kindness ay isang kalakasan sapagkat sa katotohanan, hindi natin kayang labanan yung kindness. Paano mo lalabanan yung isang taong hindi gumaganti? Mga kapatid, paano mo lalabanan yung isang taong kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong pagbubuli ang iyong gawin, siya ay nananatiling nakatayo at hindi siya gumaganti, hindi siya tumutugon ng masama, hindi siya tumutugon ng walang kabaitan. Mga kapatid, ang kindness ay isang kalakasan, hindi ito kahinaan. Dahil yung kindness ay isang abilidad na ikaw ay natututunang tumugon ng mabait sa isang tao or sitwasyon na kahit hindi maganda ang trato sa iyo, kahit hindi maganda ang dating sa iyo. So kindness is strength. And we can see, mga kapatid, sa klase ng Diyos na meron tayo is very kind. Amen? Because He saved us. And then because tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan. None of us ang pwedeng magbayad ng ating kasalanan. None of us ang pwedeng maglinis sa ating mga kasalanan. None of us ang pwedeng magpatawad sa ating mga sariling kasalanan. Only by God, and because of the kindness, because of the goodness of God, pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Past, present, and future, pinatawad tayo ng Panginoon nang namatay ang Panginoon Kristo sa ating mga kasalanan. That's why we experience the forgiveness of God nung tayo tumanggap ng totoo sa ating Panginoon Kristo as our personal Lord and Savior. And then, I can say na tayo ay nakaranas ng kindness ng Diyos because He provide our needs. Amen? Provision for our needs. Siya ang tumutugon sa ating mga pangangailangan. But my God, sabi nga ni Apostle Paul, Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." I do believe many of us will agree here na maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nagkukulang, pero ang Diyos ay hindi nagkukulang. He always provides our needs, whatever needs it is. Physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, materially, ang Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Our God is very kind. Amen? Napakabait ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, huwag natin pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag natin pagdudahan ang pabor ng Diyos. Huwag natin pagdudahan ang kabaitan ng Diyos. Sometimes, it is very hard for us na tanggapin or i-acknowledge na ang Diyos natin ay mabait. Because lagi natin iniisip, hindi tayo karapat-dapat. Lagi natin iniisip, hindi tayo karapat-dapat sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. Lagi mo natin tatandaan, yung love and kindness of God, hindi issue dyan kung karapat-dapat ka o hindi. Ang kindness ng Diyos ay kanyang libreng ipinapahayag sa bawat tao. At tayong mga anak ng Diyos, we must freely accept the kindness and the favor of God
Nang sa gayon, ma-enjoy natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ma-enjoy natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Amen? Are we really, truly, and freely accepted the word of God sa buhay natin? Or pag may pinaparanas ang Diyos sa atin na kabaitan, kabutihan, at pabor, ang lagi natin iniisip na parang nandun tayo sa point na ayaw natin tanggapin. Ayaw nating kunin sa buhay natin because we feel we do not deserve it. Mga kapatid, by the grace and the kindness of God, pinapaboran tayo ng Diyos. Our God is very kind. Amen? Siya ay mabait na Diyos. He provides our needs. Siya ang nagtutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. He protects us. Pinoproteksyonan niya tayo. Hindi lang sa pang-araw-araw nating buhay, hindi lang sa tuwing tayo ay bumabiyahe, hindi lang sa tuwing tayo nagtatrabaho, hindi lang sa tuwing tayo ay nasa tahanan. Mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, maraming pagkakataon na nakikita natin ang protection ng Diyos. And there are also times na hindi natin nakikita ang protection ng Diyos, but we must believe na ang Diyos ay pinoproteksyonan niya tayo. I mean, kahit sa trabaho, maaaring may someone or somebody na gustong umagaw ng iyong trabaho, gustong makasira sa iyong pagtatrabaho, pero ang Diyos pinoproteksyonan ka sa ganung mga tao. So we experience the kindness of God dahil siya ang nagpo-protect sa bawat isa sa atin. Amen? Pinoproteksyonan niya ang trabaho natin. Pinoproteksyonan niya ang buhay natin. Pinoproteksyonan niya ang pamilya natin. Pinoproteksyonan niya ang ating mga pangangailangan. So ito ho ay dapat maghatid sa ating buhay na lalong magtiwala sa Diyos at lalong maging mabait sa mga tao na nakakasalamuha po natin because we ourselves, tayo ho ay nakaranas lamang din ng kabaitan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So napakahalaga na tayo maging kind person because God Himself, tayo ay Kanyang pinoproteksyonan. God Himself, sa Kanyang kindness, sinasagot niya tayo sa ating mga panalangin. He answered our prayers. Amen? Sometimes we think na kaya sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin because tayo ay obedient. Yes, sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin because we are obedient. But sometimes, kahit tayo ay nasa punto ng ating buhay na tayo ay wala sa Kanyang kalooban, ang Diyos pa rin ay nananatiling sumasagot sa ating mga panalangin. Ayon sa Kanyang kindness, ayon sa Kanyang biyaya, at ayon sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kahit sa mga panahon tayo ay nasa lihis, kahit sa mga panahon tayo ay nasa malayo ang ating relasyon sa Diyos, ang Diyos pa rin ay nananatiling nakikinig sa ating mga panalangin. He is still answering our prayers. That's the kindness of God sa buhay natin. Amen? And then, at the same time, makikita po natin ang Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo ay forever and ever a child of God. That is the grace of God. He gave us eternal life. Amen? And eternal life, listen to this, eternal life is a gift of God. Eternal life is the expression of the kindness and the grace of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala sa atin ditong karapat-dapat sa langit. Wala sa atin ditong karapat-dapat sa buhay na makasama ang Diyos magpawalang hanggan. But can you imagine this, na ang Diyos simula nung siya ay yung tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nanahan sa iyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang kasama mo araw-araw at hanggang dumating ka sa punto ng iyong buhay, sa iyong huling paghinga, kukunin ka ng Diyos sa kanyang tahanan upang makasama ka niya sa kanyang sarili. That's the kindness of God. Our God is very kind. He gave us eternal life. Amen? Hindi niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi niya tayo iniligtas kasi alam niya na lagi tayong susunod sa Kanya. Or let me put this way, kahit alam ng Diyos na may mga pagkakataon na hindi ka susunod sa Kanya, iniligtas ka pa rin niya. Kahit alam ng Diyos na may pagkakataon na malilihis ka sa Kanyang kalooban, iniligtas ka pa rin niya. Kahit alam ng Diyos na darating ka sa punto ng iyong buhay na pwede kang bumagsak, pwede kang matisod, pwede kang magkasala, iniligtas ka pa rin niya. Mga kapatid, that's the kindness of God. Amen? Kahit alam ng Diyos na tayo malilihis minsan, kahit alam ng Diyos na tayo malalayo minsan, kahit alam ng Diyos na tayo magkakasala minsan, ang Diyos ay iniligtas pa rin tayo. That's the kindness of God. Kabaitan ho yan ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya because He always kept His promises. Lagi niyang sinutupad yung kanyang mga pangako.
Sabi nga po kanina sa testimony, ang tao kadalasan pag nangako, hindi natutupad, hindi nagkakatotoo. Pero ang Diyos ay laging totoo, tapat, at laging tinutupad niya yung kanyang pangako. Because the promises of God ay nakadepende yan sa kanyang truthfulness. At paano natin masasabi na ang Diyos ay kain pa rin kung tinutupad niya yung kanyang pangako, lalo na sa mga sitwasyon sa buhay natin na pakiramdam natin hindi mabait ang Diyos. Lagi mo natin tatandaan, tayo bilang tao, may pansarili tayong kategorya ng kindness. At ang Diyos ay meron ding sariling kategorya ng kanyang kindness. Yung kindness ng Diyos sa buhay natin ay maaaring sa paningin natin, sa kaisipan natin, ay hindi kabaitan sa bawat isa sa atin. But God is just keeping His promises. Lalo na kung tayo ay nagkakasala, kung tayo ay nagkakamali, at nararanasan natin yung suffering o bunga ng ating mga nagawang kasalanan at paglihi sa ating Panginoon. I believe that is still the kindness of God because tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Pag tayo ay nagkasala bilang mga anak ng Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Pinapalo niya tayo. Hindi dahil galit siya sa atin. Pinapalo niya tayo, hindi para mapatawan niya tayo. Pinapalo niya tayo dahil mahal niya tayo. Yan ang reason kung bakit pinapalo tayo ng Diyos. At pag tayo ay nagkasala, sabi nga ng Bible, ang mga inisip natin, ay aanihin po natin. So kung tayo ay nagkasala, tayo gumawa ng masama, at umani din po tayo ng masama, mga kapatid, ang Diyos ay tinutupad niya lang yung kanyang mga pangako sa atin bilang kanyang mga anak. And ultimately, it is always out of love, it is always out of the goodness and the kindness and the grace of God sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. So, napakahalaga makita natin ito na ang Diyos natin is a very kind person. He kept His promises. He's personally involved sa buhay natin. Amen? When we got saved, ano ang nangyari sa atin? We are indwelt by the Holy Spirit. Nanahan na ho sa atin ang banal na Espiritu Santo. And listen to this, every single day ng iyong buhay, kasama mo ang Holy Spirit. Every single day. Sa bawat araw sa iyong buhay. Panahon na malungkot ka, panahon na masaya ka, panahon na may problema ka, panahon na kaunti ang iyong problema, panahon na ikaw ay may pangangailangan, panahon na piling mo wala kang pangangailangan, ano man ang sitwasyon mo sa iyong buhay, ang Holy Spirit ay lagi mong kasama. He's always with us and in us. Kaya nga sabi rin po ni Apostle Paul, grieve not the Holy Spirit. Huwag nating papaghatiin ang banal na Espiritu Santo. Nalulungkot ang Holy Spirit sa buhay natin. Pag tayo ay nagtatanim ng sama ng loob, pag tayo ay nagtatanim ng galit, pag tayo ay nagtatanim ng kapuotan, pag tayo ay mayroong mga kaisipan sa buhay natin na intentionally gusto natin gumawa ng masama sa tao. Kaya nga sabi ng Bible, be put away from you with all malice. Because yung malice is an act na intentionally gusto natin gawin sa tao na masama. So, ang kalooban ng Panginoon, maalis ho yun sa atin. So, it is the great kindness of God that we have the Holy Spirit na kasama natin sa pang-araw-araw sa ating buhay. Amen? And eventually, that is the Spirit of the Lord Jesus Christ. Ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya, ang gusto ng Panginoon, tayo ay mag-set ng example. Tayo ay umakto ng kindness. Kahit po sa mga sitwasyon at kalagayan sa buhay natin na tayo ay hindi nakakaranas po noon. Why? Sapagkat ang Diyos din mismo, alang-alang sa Panginoon Kristo, siya ay naging mabait sa bawat isa sa atin. And I believe of the divine presence. That is the expression of the kindness of God. Ang presensya ng Diyos. In Hebrews 13:5, ang sabi ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. That is the conditional promise of God. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, period. Every child of God, every believer of the Lord Jesus Christ, lagi nilang mararanasan ang presensya ng Diyos. God will never leave them nor forsake them. Hindi sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, kung hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan sa ganitong kalagayan. No? Ang Diyos, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, period. That is the unconditional promise of God. Lagi nating kasama ang Diyos sa buhay natin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Lagi natin siya kasama at lagi niya tayong sinasamahan. Sa mga sitwasyon man na hindi natin siya nararamdaman, sa mga sitwasyon man na hindi natin siya parang nakikita, sa mga sitwasyon man sa buhay natin na pakiramdam natin wala ang Diyos. That is not true. Because ang Diyos natin is only present. He is all present. And every single believer ay may Holy Spirit.
That is the proof na ang Diyos, tinutupad niya yung kanyang mga pangako na hindi niya sila iiwan, hindi niya sila pababayaan ng bawat mga anak niya. So, napakahalaga na ma-realize natin na ang Diyos ay napakabait sa atin. Kadalasan, hindi natin ito nare-realize na napakabait ng Diyos, na napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ang buhay po natin, mga kapatid, ay dapat din magpahayag ng kindness ng Diyos. Amen? Do you believe in that? Ang buhay din natin ay dapat magpakita ng kabaitan at kabutihan ng Diyos sa mga tao na nakasalamuha po natin. So, it is very important message. So, can you consider yourself as a kind person? Or like what I said kanina, marami kang pwedeng ipagmalaki na yung katangian, marami kang pwedeng sabihin na ito yung karakteristik mo, but pag pinag-usapan yung kindness, nakikita ba ito ng tao sa'yo? Nakikita ba ito ng mga kapwa mong mananampalataya? Ang kindness, yung pagiging thoughtful, yung laging sensitibo sa kanilang pangangailangan. Or you are just a kind of person na bahala sila dyan. Bahala sila dyan. Are you a kind father? Are you a kind mother? Tayo po ba ay mabait na magulang? Tayo po ba ay mga mabait na anak? Tayo po ba ay mga mabait na kapatid? Tayo po ba ay mabait na pastor? Tayo po ba ay mabait na mga miyembro? Tayo po ba ay mga mabait na kaibigan? Because if we are not a kind person, mga kapatid, it damages our relationship with God. At the same time, it damages our relationship with other people. Because kindness, listen to this, ang kindness is a character na very attractive. Ang kindness ito ay isang katangian na yung quality nito ay very attractive. That's why the Lord Jesus Christ, sa kanyang moment sa kanyang buhay, nung siya ay nagmi-ministeryo, maraming taong lumalapit sa kanya. Mga makasalanan, mga may kapansanan, mga kapatid, iba't ibang uri ng tao. Because Jesus Himself is a kind person. I remember Bartimaeus nung lumapit siya sa Panginoon sa Kristo, siya ay isang bulag. Nung siya lumapit sa Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon, bakit ka nagkaganyan? Bakit ka nasa kalsada? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anong kailangan mo? Ang sabi ni Bartimaeus, kailangan ko ng paningin. Binigyan siya ng paningin ng Panginoon. Are you a kind person? Tayo po ba mga kapatid ay mabait? So napakahalaga na ito ay bigyang pansin natin. Kindness in us, ito yung nais ng Diyos. In Proverbs chapter 19, verse 22. Tingnan natin sa dali ang talata nito. Proverbs 19:22, ang sabi ng salita ng Diyos, the desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a lion. Ito ho ay dapat maging desire sa buhay natin, ang kindness. Ang sabi po sa chapter 3 of Proverbs and verse 3. Kaya sabi po dito, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Yung mercy dyan, ang translation niyan sa other versions of the Bible, and if we will look at the Greek word of this, it means kindness. Let mercy or kindness and truth ay dapat manatili sa atin. Bind them, sabi dyan, itali mo sa iyong leeg. Anong ibig sabihin nun? Yung kindness and truthfulness ay dapat magkalapit po yun. Kaya nasa neck, ang ibig sabihin po niya. And then dapat central focus yan ng ating buhay, yung kindness. Amen? Dapat visible yan sa buhay natin, nakikita yan sa buhay natin. So yung kindness ay hindi lang isang bagay na yung sinasabi sa isang tao na ikaw ay mabait. Ang kindness ay yung ipinapakita. Ito ay sentro sa iyong buhay. And then sabi nga po dyan, bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. That's why ang kindness must be a built-in character sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ito ay dapat nasa kalooban natin. Hindi yung bitterness, hindi yung jealousy, hindi yung pride, hindi yung envy, hindi yung hatred, hindi yung anger, hindi yung mga negative emotions and feelings. Ang dapat nasa heart natin is the kindness of God.
Amen? Kindness, the character of kindness, yan ho ay dapat nasa heart natin. So, napakahalaga, tingnan natin ito. So, ang kindness, dapat natin itong pinapractice. Yun ho ang ibig sabihin na, let not mercy and truth forsake thee. Bind them upon thy neck, write them upon the table of thine heart. So, we must practice, we must show kindness. Amen? Pero pwede kang mag-start sa maliit. Halimbawa sa tahanan ninyo, tuwing umaga, lagi nagkakagulo. Anong pwede mong gawin? Pero pwede kang magluto. Paglatuan mo ng almusal, yung asawa mong galit. Diba? Paglutuan mo ng almusal, yung pamilya mong, hindi laging maayos, laging may kaguluhan, laging may pagtatalo. Pwede tayong kumampo sa isang, pwede tayong magsimula sa maliit na bagay. Yung pagpapakita ng kindness, ng pagpapakita ng thoughtfulness or generosity sa buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga na i-consider natin ito. Kindness ay hindi kahinaan, ito ay kalakasan natin. Mga kapatid, minsan kasi kadalasan iniisip natin, paano kung lagi kang sinasaktan, lagi pinagsasabihin ka ng hindi maganda, lagi kang binuhuli? Dapat ipagtanggol mo rin ang iyong sarili, not necessarily. Dapat depensahan mo rin ang iyong sarili, not necessarily. Why? Because, listen to this, most of the time, ang kindness ang pinakamalakas na depensa na meron ka. Because yung kindness, mga kapatid, hindi ito kayang labanan ng kahit sinong tao. Hindi mo ito matatalo. Kaya lahat ko po tinatanong sa atin, paano mo lalabanan yung isang taong mabait? Kung hindi siya gumaganti sa'yo, kung hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo, kung sa kabila ng ginagawa mo sa kanyang hindi kind, ay umaakto pa rin siya or gumaganti siya in a positive way ng kindness sa'yo. At the same time, sa ating mga sarili. Kahit anong gawin ng tao sa atin, if we remain kind to other person, mga kapatid, hindi tayo matatalo. And this is what I believe. Ang Diyos, ginagantimpalaan niya yung taong mabait. Sa anong sitwasyon? Pag siya ay tumugon ng may kindness sa mga sitwasyon or mga tao na hindi kind sa kanya. At the end of the day, laging ang taong yun ang ginagantimpalaan ng Diyos. Because what we sow, that shall we also reap. Amen? God rewards our kindness. Lalo na sa mga sitwasyon, parang ang gulo-gulo, maaaring sa trabaho, mga katrabaho mo, ang gulo-gulo, napakasasama, napakabuli. You know what? Pwede nating baguhin yung environment, saan man tayo naroon. If we are a kind person. Maaaring sa trabaho, because it takes only one person para magbago yung environment. Through the power of God, through the presence of the Holy Spirit, kahit isang tao lang, pwedeng magbago yung ambience ng pamilya. Pwedeng magbago yung environment ng pamilya. Pwedeng magbago yung environment ng trabaho. Pwedeng magbago yung environment ng church. Pag tayo ay kind. Kahit sa ating church, very important na tayo mga nandarito bilang mga anak ng Diyos, it is our natural trait to be a kind person. Because if we are not kind person, it means we are not thoughtful, it means meron tayong mga selfish way, may mga bagay na gusto tayong makamtan sa ating sarili. To the point, listen to this, to the point na we can sacrifice ang church na nagmamahal, ang church na nagkakaisa, ang church na maganda ang loob, ang church na malusog, ang church na masaya, pero pwede nating masacrifice yung relationship na yun. Pag mas pinili natin yung pansarili nating gusto. Kaya alam niyo po, sir, sometimes may mga misunderstanding tayo. Tama? Sometimes may mga conflict tayo because we have different personalities. Iba-iba tayo ng personalidad, iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng environment. But the truth is, we are all the children of God. We are all believers of Christ. We are all indwelled by the Holy Spirit. And the will of God, tayo ay magkaisa, tayo ay magmahalan, at tayo, mga kapatid, ay patuloy na gamitin ng Panginoon ng sama-sama, ng may kabaitan sa bawat isa. So sometimes, listen to this, mga kapatid, all of us maybe na-experience natin ito. There are times na nasasaktan ka.
There are times na nahihirapan ka. There are times na disappoint ka. There are times na may galit sa iyong puso. May sama ng loob ka. There are times na gusto mong gumanti. Would you allow those emotions? Handa mo ba payagan yon sa iyong buhay at isasakripisyo mo? Yung isang masaya at mapagmahal na pamilya, church, or anumang relationship na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Would you allow those emotions na kumilos at magtagumpay sa iyong buhay? I hope, mga kapatid, huwag natin payagan because hindi yun ang kalooban ng Diyos. Amen? The will of God, tayo, mga kapatid, ay maging kind person. We should be aware, God tells us to keep His kindness and truth as close as possible. And then we should be aware and enjoy God's great kindness toward us. Na-enjoy natin in 1 Peter chapter 2 verse 3. Tingnan natin ito sandali. And I will close 1 Peter chapter 2 verse 3. Sabi po ng salita ng Panginoon, if so be you have tasted that the Lord is gracious. Na-experience po ba natin? Nalasan po ba natin ang napaka-mapagbiyaya ng Diyos? Napaka-mabuti ng Panginoon? Nalasan po ba natin yun? Sa buhay natin, sa katotohanan na tayo lahat ay makasalanan. We do not deserve heaven, we do not deserve God sa buhay natin. But because of the grace and the kindness of God, naranasan natin how gracious He is sa ating buhay. We are now forgiven of our sins. We are now indwelt by the Holy Spirit. We are now, ang ating pangalan ay nakasulat na sa libro ng buhay at pagtapos ng Diyos sa kanyang plano at kalooban sa ating buhay, sa mundong ito, kukunin niya tayo sa langit ng bayan upang makasama niya sa kanyang sarili magpawalang hanggan. We experience the grace of God. And not just that, every day, mga kapatid, if we are honest, if we are honest enough at bubuksan natin ang ating mga paningin, bubuksan natin ang ating kaisipan, marirealize natin, marirecognize natin ang Diyos natin ay napakabait na Diyos. Napakabait niya. Imagine kung tayo ay nagkasala noon at hindi naging mabait ang Diyos. Alam niyo ho, kahit sa mga masasama, pwede naman gawin ng Diyos because of His holiness and because of His righteousness, tapusin agad yung buhay ng taong masama eh. Tama po. But He allowed a person na masama na manatiling buhay because, at binibigyan niya pa ho ng chance because of the kindness of God. We have a God na napakabait na Diyos. Hindi siya nagbabago. Siya ay laging totoo sa kanyang sinasabi. Siya ay laging totoo sa kanyang mga pangako. Amen? So this morning, nais ko kayong tanongin, mga kapatid. Ikaw ba ay mabait na tao? Ikaw ba ay mabait na asawa? Ikaw ba ay mabait na magulang? Ikaw ba ay mabait na anak? Are you a kind person? E pwede ko ba natin sabihin sa mga tao, or maybe taong yon na alam mo sa sarili mo na hindi ka naging kind, na hindi mo siya trinado ng may kabaitan, hindi mo siya trinado ng may kabutihan. E pwede ba natin gawin na lumapit sa taong yon at sabihin natin sa kanya na tayo humihingi ng tawad sa pagtrato natin ng hindi kindness sa kanyang buhay? Well, pwede natin i-argue po yan na sabihin natin, I don't think kailangan pa ho yan. But you know what? It takes a real woman and a real man upang humingi ng tawad, magpakumbaba, at i-practice yung kindness sa mga tao na kanya nakakasalumuhan, especially sa pang-araw-araw niyang buhay. May mga past mistakes tayo, may mga past treatment tayo sa tao na hindi tayo naging mabait. And we ask the Lord this morning, Lord, forgive me sa pagiging unkind person. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabait sa aking anak. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabait sa aking asawa. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabait sa aking magulang. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabait sa mga kapatid ko sa Panginoon or sa aking mga kaibigan. Can we say that to the Lord this morning? Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. And by the power, the presence of the Holy Spirit,
Baguhin ng Diyos ang ating mga buhay at tayo ngayon ay maging kind person. Again, kung mamimili ka ng katangian na ilalagay mo sa pinakamataas na listahan, I believe ang isa sa dapat ilagay mo is kindness. Because kindness is very, very Christ-likeness. This is the very character of Christ. He is a kind person. Tayo tayo lahat, mga kapatid. Pwede ka rin bang maging kind sa mga taong hindi ka tinatratong may kindness? Yes?